What's up mga kabro, and for today's video, ayan, kukuha tayo ng business permit dito sa aming bayan at i-share ko sa inyo yung mga process, yung mga requirements at saka yung tips kung paano tayo kukuha ng business permit ngayong 2024. Ang first department na pupuntahan natin sa municipality is yung business permit and licensing section. So pag pupunta tayo doon, ang dala dapat natin ay yung cedula natin, barangay clearance at saka yung barangay business clearance. Halimbawa naman na may helper ka, isasama mo rin yung cedula niya saka yung barangay clearance. Dito is hindi mahalaga yung appearance ng ating helper o yung katulong natin sa business kung nagpa-process tayo ng foods. Ang mahalaga lang dito is yung kanyang mga papers like yung sinabi ko nga kaninang cedula at saka yung barangay clearance. So yun yung mga requirements na i-prepare natin kapag kukuha tayo ng ating business permit. So yun lang munang tatlo. Yun muna, tapos proceed na tayo sa business permit and licensing office or section. So ayan, tapos na tayo sa business permit and licensing office. Pupunta naman tayo sa DTI. Ayan, nakuha na natin yung ating DTI. So bali ang kinuha ko dito is national na kasi nag-ship ako sa ibang lugar. Ayan, 2,030 pesos yung binayaran ko dito. Through GCash, tumatanggap sila. And kapag within a municipality lang naman is 500 pesos lang yung pagkuha ng ating DTI. Yung pangatlong section na pupuntahan natin is the sanitation and surveillance section. Ito yung mga requirements na kailangan nating i-comply, yung ating vaccination card, stool test, at saka yung ating x-ray. And kailangan kasama dun sa mga requirements na i-comply nyo yung helper nyo just in case na meron kayong katulong dun sa inyong business. Ito yung mga nagastos ko pagdating din sa mga requirements. Yung ating x-ray na 310 pesos ang isa times 2 kasi may katulong ako. And yung stool test, dalawa din, 80 pesos ang isa. And ayun, wala na, yun na yung mga nagastos ko pagdating dito sa ating section na sanitation. After natin sa sanitation is the MENRO naman yung pupuntahan nating section or the Municipal Environment and Natural Resources Office. After natin ma-comply yung requirements, ayun yung DTI, saka yung mga barangay clearance natin, etc. Ito sa mga naunang section is, bibigyan na tayo ng ating certificate na manggagaling of course sa MENRO. Bali wala palang bayad dito dahil sa Treasury Office na natin babayaran yung certificate na in-issue sa atin dito sa MENRO. The next section na pupuntahan natin is itong Office of the Municipal Engineer. Ang i-issue pala sa atin dito is the zoning clearance na manggagaling din of course din sa loob ng ating municipal engineer. So dito sa loob wala tayong babayaran dahil sa Treasury Office na rin natin babayaran ito. Kumbaga para isang resibo na lang yung ating babayaran dun sa Treasury Office. So ayan, nakalimutan kong banggitin kanina and lilinawin ko lang din kung bakit tayo kumukuha ng environmental clearance o yung pinuntahan nating MENRO kanina. So ito kasi is nagpapatunay na yung business natin is nagpo-comply or hindi nakakasira dun sa kalikasan, sumusunod doon sa mga patakarang pang environmental dito sa ating municipality. Pagdating naman sa zoning clearance, ang purpose naman nito is ayan, nagpapatunay na yung business natin, yung location ng business natin is hindi nakakasagabal or hindi nakakakain ng lupa doon sa mga pagmamay-ari ng munisipyo or ng ating pamahalaan. Lilinawin ko lang din na yung proseso na ginagawa natin is yung pagkakasunod-sunod na talaga kasi may mga ilang requirements na mawawala just in case man na nag-leak down kayo ng isang section. Example, nag-proceed kagad kayo sa fire clearance or sa health clearance, eh wala pa naman kayong DTI. Kung mapapanood nyo itong video na to, kung ano yung inuna ko, yun din yung susundin nyo hanggang matapos kayo. Second to the last na section na pupuntahan natin is yung BFP or yung Bureau of Fire Protection. Dito ang mga requirements is yung mga na-comply na natin dun sa mga naunang section. At isa sa pinakamahalaga dito is yung receipt ng ating fire extinguisher. Pakita mo ito, Ben. Itong fire extinguisher natin. And yung iba naman, ino-honor naman kahit wala yung presence nitong fire extinguisher. Ang mahalaga lang is yung ating receipt na nakabili tayo ng fire extinguisher na nakapangalan sa atin. So ang binayaran ko dito sa BFP is 500 pesos para ma-claim natin itong ating certification sa Bureau of Fire Protection plus yung ating fire extinguisher. Kaya yun lang, bali, nasa 3,500 yung binayaran ko dito sa BFP. Kasi nasa 3,000 pesos na yung fire extinguisher dito sa aming bayan. So bago nga pala tayo bumalik dito sa business permit and licensing section, is kailangan muna natin mag-claim ng tax order of payment dito sa ating Treasury Office na babayaran natin lahat-lahat na yon.
So, sa Treasury Office, ang binayaran ko is 1,055 pesos. After natin mabayaran lahat ng mga fees dito sa Treasury Office, and makomply natin lahat ng mga requirements, lahat ng mga sections na puntahan natin, babalik tayo dito sa Business Permit and Licensing section para kuhain or tubusin na yung ating plate number or yung plaka ng ating business at saka yung business permit mismo. And then, nakuha na natin yung plate number natin and as well as the business permit mismo na galing sa municipality natin. So, ayan. Ito yung end ng ating pagkuha ng business permit. After natin makakuha ng business permit at saka yung plate, ayan, kailangan naman natin mag-comply sa BIR within 1 month.